Tahimik na nakatayo si Atasha sa harap ng malaking pintuan ng opisina sa ika-30 palapag ng Bain Corporation. Sa edad na 29, 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang sekretary sa kumpanyang ito. Kinakausap niya ang sarili bago pumasok pero hindi pa rin matanggal ang kaba sa kanyang dibdib. Hawak niya ang schedule ng bagong CEO para sa araw na ito, si Zachary Vane. 7 taon nang nakalipas mula nung huling makita at makausap ni Atasha si Zach. Nung college pa sila, naging magkasintahan sila sa loob ng 3 taon. Walang nakakaalam sa kumpanya ng tungkol sa nakaraan nila. Para sa kanila, si Zach ay isang bagong CEO ng kumpanyang iyon. Napahinga ng malalim si Atasha. Inayos ang kanyang damit at kumatok bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Good morning, Mr. Vane. Welcome po sa kumpanya. Ako po si Atasha, ang inyong sekretary. Tapatigil siya nang mag-angat ang tingin ng lalaking nakaupo sa desk. Pagkatingin sa kanya ni Zach, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Atasha. Mas nagmukhang matured at gwapo si Zach, pero ang mga mata nito ay kaparehong-kapareho pa rin ng lalaking minahal niya noon. Naibaba ni Zach ang hawak niyang ballpen. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Atasha? Mahinang sabi ni Zach. Ang boses nito ay pamilyar at napakalambing pa rin. Pinilit ni Atasha na maging formal. Mr. Vane, ito po ang schedule niyo para sa araw na ito. May meeting po kayo sa board pagdating ng 10 a.m. Lumapit si Atasha para ibaba ang folder sa mesa. Pero bago pa niya mabitawan ang hawak, mabilis na hinuwakan ni Zach ang kaniyang kamay. Biglang nakaramdam ng kuryente si Atasha mula sa hawak ni Zach. Naramdaman niya ang matinding init sa kanyang mga pisngi. Mr. Vane, mahinang pakiusap ni Atasha habang sinusubukang iwasan ang tingin ng lalaki. Dahan-dahang tumayo si Zach habang hawak pa rin ang kamay niya. Umikot ito sa mesa at huminto sa mismong harap ni Atasha. Ang amoy ng pabango ni Zach ay sobrang pamilyar, dahilan para halos makalimutan ni Atasha kung paano huminga. 7 taon, Atasha. Bulong ni Zach. Inangat nito ang kabilang kamay at dahan-dahang inayos ang lingstradong buhok ni Atasha sa likod ng tainga nito. Dumampi ang mga daliri nito sa kanyang pisngi, dahilan para manginig si Atasha. 7 taon na mula nung huli kitang makita. Tapos dito lang pala kita makikita. At ikaw ang sekretary ko. Professional po ang dahilan ng pagtatrabaho ko rito, Mr. Vane. Depensa ni Atasha. Matagal na po ako rito. Kung ayaw niyo po sa akin bilang sekretarya ninyo, pwede naman po ako mag-resign. Lalong lumapit si Zach dahilan para mapasandal si Atasha sa mesa. Naipit siya sa pagitan ng mesa at ni Zach. Yumuko si Zach hanggang sa maramdaman ni Atasha ang mainit itong hininga sa kanyang tenga. Mag-resign? May halong ngiti at lungkot na sabi ni Zach. Hindi ko tatanggapin ang resignation mo. Kararating ko nga lang dito bilang CEO, aalis ka na. Nagtama ang mga mata nila. Nakita ni Atasha ang matinding pagmamahal sa mga mata ni Zach. Iyon pa rin ang tingin na nagpaparamdam sa kanya na siyang pinakamagandang babae sa mundo. Pero mabilis na pumasok sa isip ni Atasha ang katotohanan kung bakit sila nagkalayo. Nang umalis si Zach, 7 taon na ang nakakalipas para sa negosyo ng pamilya nito sa abroad. Nasaktan ng gusto si Atasha. Pero ang totoong dahilan kung bakit siya tuluyang lumayo ay nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Gusto sana niyang sabihin kay Zach noon. Pero bago pa siya makalapit sa pamilya nito, narinig mismo ng 2 tenga niyang usapan ng mami ni Zach. Nakaplano nang ipakasal si Zach sa isang mayamang babae. Narinig din niyang kailangang putulin ang lahat ng koneksyon ni Zach sa kanya para hindi masira ang buhay at kinabukasan ng lalaki. Naintindihan ni Atasha na magkaibang mundo nila. Ayaw niyang isipin ng pamilya ni Zach na gagamitin niya ang bata kung sakali para bumalik si Zach. Kaya naman pinili na lamang niyang tumahimik at mag-isang palakihin ang bata. Isang batang lalaking anak ni Atasha. Si Bob na 6 na taong gulang pa lamang na ngayon ay kamukhang kamukha na ni Zach. Pakiusap, Mr. Vane. Bitawan mo ko. Nandito tayo para magtrabaho. Dahan-dahang binitawan ni Zach ang kamay niya, pero hindi naman ito lumayo. Tinitigan nito ang labi ni Atasha bago tumingin uli sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para maging formal sa harap ng ibang tao, Atasha. Bulong ni Zach na may kasamang ngiti.
Pero kapag tayong dalawa lang nasa silid na to, ipapaalala ko sa'yo araw-araw kung ano ang pinalagpas mo 7 taon nang nakakalipas. Huminga ng malalim si Atasha at ginamit ang folder para maging harang sa pagitan nila. Gagawin ko lang po ang trabaho ko, sir. Yumukod si Atasha bilang paggalang at mabilis nang lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, napasandal siya rito at napahawak sa kanyang dibdib. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ramdam pa rin niya ang init ng kamay ni Zack sa kanyang balat. Muntik na siya magpadala sa sweetness at karisma ni Zack, pero kailangan niya magpakatatag. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Bob. Hindi pwedeng malaman ng bagong CEO ang tungkol sa batang naghihintay sa kanya sa bahay. Ang batang kaparehong-kapareho ng mukha at mga mata ni Zachary Vane. Naging mabilis ang mga sumunod na araw para kay Atasha. Ngunit bawat segundo sa loob ng opisina ay parang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Bilang sekretary, tungkulin niyang ipaghanda si Zack ng kape, ayusin ang mga dokumento at samahan ito sa mga mahalagang meeting. Araw-araw, pilit na pinapaalala ni Zack ang nakaraan nilang dalawa sa mga simpleng pagkakataon. Isang umaga, pumasok si Atasha sa malaking opisina ni Zack para iabot ang mainit na kape nito. Ito na ang kape ninyo, Mr. Vane. Black coffee, no sugar, tulad ng nakasulat sa preference profile ng executive office. Tumingin si Zack sa tasa at pagkatapos ay nag-angat ng tingin kay Atasha. May bahagyang ngiti sa mga labi nito. Salamat, Atasha. Pero alam mo namang hindi lang yan ang gusto ko. Natatandaan ko po nung college tayo. Ikaw ang laging nagtitimpla ng kape ko kapag nag-aaral tayo at nagbubuyat. Umiwas ng tingin si Atasha at pilit na naging formal ang boses. Sir, iba na po ang sitwasyon ngayon. CEO na po kayo at akong sekretary ninyo. Kailangan po nating panatilihin ang boundaries sa trabaho. Tumayo si Zack mula sa swivel chair at dahan-dahang lumapit sa kanya. Inabot nito ang tasa ng kape, ngunit sa halip na hawakan ng baso, hinawakan nito ang daliri ni Atasha na nakahawak pa rin doon. Boundaries? Bulong ni Zack. Dahan-dahan itong inagaw ang tasa at binaba sa mesa. Bago hinawakan ng mas mahigpit ang magkabilang kamay ni Atasha. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na ayaw ko maging formal sa'yo kapag tayong dalawa lang nandito, Atasha. 7 taon ako nagdusa. Dahil akala ko tuluyan mo na akong iniwan. Kinimkim ko ang galit ko. Nung umalis ako papuntang ibang bansa, napilitan lang naman ako para sa negosyo ng pamilya. Pero ikaw lang ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Naramdaman ni Atasha ang matinding init sa kanyang mga pisngi. Ang amoy ni Zack at ang lambing ng boses nito ay nagpapatakbo sa kanyang isip pabalik sa mga dating alaala kung kailan masaya pa silang dalawa. Nagwala ang puso niya sa bilis ng tibok nito. Zack, pakiusap. Mahinang wika ni Atasha habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Huwag mong gawing mas mahirap para sa akin ang magtrabaho rito. Inangat ni Zack ang kabilang kamay at maingat na inihaplos ang kanyang hinlalaki sa ibabang labi ni Atasha. Napatigil si Atasha sa paghinga. Napakagwapo pa rin ni Zack lalo na sa malapitan. At ang tingin nito ay punong-puno ng labis na pagnanais at pagmamahal. Hindi ko ginagawang mahirap ang lahat, Atasha. Bulong ni Zack habang dahan-dahang yumuyuko. Sa bawat pulgada ng paglapit ng mukha nito, mas lalong nagiging mahirap para kay Atasha na umiwas. Gusto ko lang bawiin ang 7 taon na nawala sa atin. Miss na kita. Bawat araw, bawat gabi, ikaw lang ang iniisip ko. Muntik nang mapapikit si Atasha para tanggapin ang halik na matagal na ring hinahanap ng kanyang puso. Ngunit biglang pumasok sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Bob. Naisip niya ang pamilya ni Zack. Ang mga taong nagtaboy sa kanya noon at nagdanais na ipakasal si Zack sa ibang babae. Kung malaman ng pamilya ni Vane na bumabalik si Zack sa kanya, siguradong gagamitin ng mga ito ang lahat para sirain ang buhay niya. Nila ni Bob. Ayaw niya namang maligay sa panganib ang tahimik na buhay nila ng kanyang anak. Bago pa man magdikit ang mga labi nila, mabilis na itinulak ni Atasha ang dibdib ni Zack at tumakbang ng malayo. Hindi pwede, Mr. Bean. Wika ngunit pigil na sabi ni Atasha. Nagmamadaling inayos niya ang kanyang damit at iniiwas ang mga matang nanggigilid na ang luha. Nakalipas ng ilang taon, may sarili na akong buhay at may sarili ka na ring mundo. Huwag na po ulit ninyong gagawin to.
Natigilan bigla si Zack. Nakita ni Atash ang sakit at pagtataka sa mga mata nito. May sariling buhay? Anong ibig mong sabihin, Natasha? May asawa ka na ba? May iba ka na bang mahal? May mga bagay na hindi mo na kailangan malaman, sir. Malamig naman ang sagot ni Atasha kahit na sobrang sakit para sa kanya ang magsinungaling. Pumasok lang ako rito para ibigay ang kape at ipaalala sa inyo na 1 p.m. ay meron po kayong meeting. Lalabas na po ako. Mabilis na tumalikod si Atasha at naglakad patungo sa pintuan. Narinig pa niya ang pagtawag ni Zack sa kanyang pangalan ngunit hindi na siya lumingon pa. Pagdating ng hapon, natapos na ang lahat ng meeting ni Zack. Dahil sa matinding stress at emosyon sa buong araw, mabilis na inayos ni Atasha ang kanyang mga gamit pagdating ng 3:00 ng hapon. Kailangan na niya kasing makauwi agad dahil ngayon ang araw ng graduation o moving up ceremony ni Bob sa kindergarten at ipinangako niya sa anak na darating siya ng maaga. Nang lumabas siya ng elevator sa lobby ng gusali, nagulat si Atasha nang makitang nakatayo roon si Zack sa tabi ng kanyang kotse. Agad siyang pinagtinginan ng ilang empleyado na palabas rin ng gusali. Atasha, iati na kita. Mabilis na sabi ni Zack nang makita siya. Huwag na po, Mr. Bain. Mag-aabag na lang po ako ng taxi. Mabilis na tanggi ni Atasha habang patuloy sa paglalakad. Atasha, umuulan oh. Sumakay ka na, mababasa ka. Pilit ni Zack habang hinahawakan ang kanyang braso. Bilang CEO, ayoko namang mapahamak ang sekretarya ko. Sabi ng ayoko eh. Bago pa man makapagtalo ang dalawa, biglang tumunog ang cellphone ni Atasha. Mabilis niya itong sinagot nang makitang ang guro ni Bob ang tumatawag. Hello po, Teacher Maya. Hello, Mama Atasha. Nasaan na po ba kayo? Magsisimula na po kasi ang program ni Bob. Kanina pa po siya nakatayo sa labas eh. Ayaw naman po niyang pumasok kasi inahintay daw po niyang mommy niya. Iko-confirm ko lang kung makakapunta po ba kayo? Ani sa kabilang linya ng guro. Napahinga si Atasha sa matinding pag-aalala at guilt. Pasensya na po. Opo, papunta na ako ngayon. Nang ibaba ni Atasha ang cellphone, nakita niyang nakatitig sa kanya si Zack. May matinding pagtataka at katanungan sa mga mata nito. Sino ang naghihintay? Sino si Bob? Atasha? Seryosong tanong ni Zack habang nakatitig ng diretso sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Atasha ang matinding takot na baka mabunyag na ang pinakamalaking sikretong itinago niya sa lalaking hanggang ngayon ay minamahal pa rin niya. Nagtama ang mga mata ni na Atasha at Zack at sa gitna ng abalang lobby ng Bain Corporation, namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang patuloy na nagtatanong ang mga mata ng lalaki. Biglang lumakas ang kabog sa dibdib ni Atasha. Ang pangalang Bob na binanggit ng guro ay tila isang bomba na pwedeng sumabog anumang oras at sumira sa buhay na itinayo niya sa loob ng 7 taon. Sinong Bob, Atasha? Muling tanong ni Zack. Mas mababang boses nito ngayon, puno ng kuryosidad at matinding pag-aalala. Hinawakan niya ng kaunti pa ang braso ni Atasha. Hindi para saktan ito, kundi para siguraduhin hindi ito tatakbo palayo. Anong sinasabi ng tumawag sa'yo? Sinong batang naghihintay sa'yo? Pinilit na Atasha na huminga ng malalim at nag-isip ng mabilis. Kailangan niyang maging matatag. Kapag nagpakita siya ng takot o pag-aalinlangan, lalong maghihinala si Zack. Wala yon, anak ng kapitbahay ko. Mabilis na pagsisinungaling ni Atasha habang pilit na iniiwas ang kanyang mga mata. Pinapatingnan sa akin ng nanay niya dahil may pasok sa trabaho. Kailangan kong pumunta roon ngayon din, Mr. Vane. Pakiusap, bitawan mo na ako. Tinitigan ni Zack ang mukha ni Atasha. Halatang hindi ito ganap na naniniwala sa dahilan ng dalaga. Pero nakita nito ang tunay na takot at pagmamadali sa mga mata ng kanyang sekretary. Ayaw rin itong dagdagan ng stress ng babaeng mahal pa rin niya hanggang ngayon. Kung ganoon, sasamahan na kita. Para makapunta ka agad, sumakay ka na dito sa kotse ko. Pinal na sabi ni Zack sabay bukas ng pinto ng kanyang mamahaling kotse. Umuulo na sa labas at mahirap kumuha ng taxi sa ganitong oras. Kung mahalaga sa iyo ang batang yan, sumakay ka na. Huwag ka nang makipagtalo. Bilang boss mo, Atasha, hindi ako papayag na mag-isa kang bumiyahe sa gitna ng malakas na ulan. Tumingin si Atasha sa labas ng gusali. Totoo naman ang sinasabi ni Zack. Malakas ang ulan at alam niyang bahana sa ilang kalsada.
Kung mag-aantay pa siya ng taxi, malamang tapos na lang ang moving up eh. Hindi pa siya nakakarating doon. At siguradong iiyak ng malalang anak niya. Wala na siyang ibang pagpipilian pa. Sige sir. Salamat. Mabilis na sabi ni Atasha sabay pasok sa passenger seat. Mabilis na umikot si Zack at sumakay sa driver's seat. Pinatakbo nito ang kotse habang itinuturo naman ni Atasha ang daan patungo sa isang pampublikong paaralan na ilang kilometro ang layo mula sa kumpanya. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang dalawa. Ang tanging naririnig lang ay ang patak ng ulan sa salamin at ang mabilis na paghinga ni Atasha dahil sa kaba. Pasimpleng tumingin si Zack kay Atasha habang nagmamaneho. Nakikita niya ang nanginginig ditong mga kamay na nakahawak sa kanyang bag. Mas lalong tumindi ang kagustuhan ni Zack na protektahan ng babae. 7 taon siyang nangulila rito. At ngayong magkasama na ulit sila, ayaw na niyang hayaang magdusa pa ito ng mag-isa. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ang kotse sa tapat ng maliit na paaralan. Agad na binuksan ni Atasha ang pinto ng sasakyan. Atasha, magpahing ka! Sigaw ni Zack, sabay kuha ng payong sa likod ng kotse. Lumabas din ito at mabilis na pinayuhan si Atasha para hindi ito mabasa. Salamat pero kaya ko na po rito Mr. Vane. Mag-iingat na lang po kayo sa pag-uwi. Sabi ni Atasha habang nagsimulang tumakbo papasok sa covered court ng paaralan. Pero hindi huminto si Zack. Sumunod ito sa kanya. Nais nitong makita kung ano ang totoong dahilan ng pagmamadali ng kanyang sekretary. Pagpasok sa covered court, marami pang mga magulang at bata ang naroroon dahil kakatapos lamang ng programa. Sa isang sulok, nakatayo ang isang 6 na taong gulang na batang lalaki. Suot nito ang isang toga at may hawak na ribbon at certificate. Nakatungo ang bata at halatang malungkot habang tinitingnan ng ibang mga batang kasama ang kanilang mga magulang. Bob! Tawag ni Atasha habang patakbong lumapit sa bata. Nag-angat ang tingin ng bata at agad na nagliwanag ang mukha nito nang makita si Atasha. Mommy! Mabilis na tumakbo si Bob at yumakap ng mahigpit sa baywang ni Atasha. Napaluhod si Atasha at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak habang humihingi ng tawad. Pasensya na anak. Pasensya na kung nahuli si Mommy. Sobrang traffic at umulan ng malakas. Proud na proud ako sa iyo, Bob. Okay lang po, Mommy. Akala ko po hindi ka makakarating eh. Nakangiting sabi ng bata habang pinupunasan ng kaunting luha sa kanyang mga mata. Sa hindi kalayuan, biglang natigilan si Zachary Vane. Tila huminto ang mundo para kay Zack. Ang payong na hawak niya ay dahan-dahang naibaba. Nakatitig lang siya sa batang lalaki na nakayakap kay Atasha. Mommy? Bulong ni Zack sa kanyang sarili. Ang salitang iyon ay parang patalim na sumaksak sa kanyang dibdib. May anak na si Atasha. May pamilya na to. Ngunit habang tinititigan ng mabuti ni Zack ang mukha ng bata, mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang hugis ng mukha ni Bob, ang makapal na kilay, ang mga matang kulay tsokolate, at ang dimple na nasa kaliwang pisngi kapag gumingiti. Lahat ng iyon ay eksaktong kapareho ng sarili niya noong bata pa siya. Tumingin si Bob sa direksyon ni Zack at kumaway. Mommy, sino po yung matangkad na lalaki sa likod niyo? Siya po bang nagatid sa inyo? Mabilis na napalingon si Atasha sa kanyang likuran at biglang nanlamig ang buong katawan ng makitang nakatayo pa rin doon si Zack. Nakatitig ang CEO sa anak niya ng may halong gulat, pagtataka at biglang pagkaunawa. Agad na tumayo si Atasha at tinago si Bob sa kanyang likuran. Pilit na ginagawang harang ang sarili para hindi masyadong makita ng lalaki ang bata. Mr. Vane, bakit hindi ba kayo umuwi? Sabi ko umalis na kayo, hindi ba? Nanginginig ang boses na tanong ni Atasha. Dahan-dahang lumapit si Zack sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay mabigat at puno ng emosyon. Hindi inalis ng lalaki ang kanyang tingin sa batang nakatago sa likod ni Atasha. Atasha? Mahinang sabi ni Zack. Ngayon ay may nangingilid ng luha sa mga mata. Ilang taon na si Bob? Nawala ng boses si Atasha. Nakaramdam siya ng takot. Zack, pakiusap. Umalis ka na. Lumuhod si Zack sa harap ng dalawa upang makatapat ang tingin ng bata. Nang magtama ang mga mata nila ni Bob, walang duda sa isip ng lalaki. Ang batang ito ay ang sarili niyang dugo at laman. Ang batang ito ay 8 taong gulang.
ang eksaktong bilang ng taon mula nung magkayawalay sila ni Atasha. 6 na taon, bulong ni Zack habang nakatitig sa bata. Tumingin siya kay Atasha na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. 6 na taon, Atasha. Anak ko ba siya? Nagtama ang mga mata nila ni Atasha at Zack. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas ng covered court, ang tanong ni Zack ay nag-iwan ng matinding katahimikan sa paligid. Bawat segundo ay parang kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Atasha. Nakatitig si Zack sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng sakit, pagkalito at matinding pag-asa. Atasha, magsalita ka. Pakiusap. Mahinang sabi ni Zack. Nanginginig ang boses habang nakaluhod pa rin sa harap ng bata. Anak ko ba si Bob? Tumingin si Atasha sa kanyang anak na si Bob. Ang bata ay nagtatakang nakatitig sa lalaking nasa harap nila. Hawak ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Walang alam si Bob sa matinding emosyong nagaganap sa pagitan ng dalawang matanda. Alam ni Atasha na hindi niya kayang magsinungaling pa. Ang mga mata ni Bob, ang hugis ng mukha nito at ang mismong edad ng bata ay sapat na katibayan para kay Zack. Yumuko si Atasha habang tuluyang pumatak ang mga luhang matagal na niyang pinipigil. Oo, Zack. Anak mo siya. Si Bob ay anak mo. Napasinghap si Zack. Parang tumigil ang ikot ng mundo para sa kanya. Dahan-dahan itong inangat ang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi ng bata. Ngunit nag-aalangan pa to. Natatakot baka isang panaginip lang ang lahat. Nang sa wakas ay dumampi ang kanyang mga daliri sa malambot na balat ni Bob, pumatak ang luha mula sa mga mata ng CEO ng Bain Corporation. Anak ko, bulong ni Zack. Pagkatapos ay tumingin siya kay Atasha. May halong galit at matinding pait sa kanyang mukha. Bakit, Atasha? Bakit itinago mo sa akin ang anak natin? Bakit mo pinagkait sa akin ang 6 na taong buhay niya? Akala ko ba minahal mo ko? Dahil kailangan, Zack. Sagot ni Atasha. Pinipigilan ang humagulgol para hindi matakot si Bob. Ilang linggo matapos kang umalis papuntang ibang bansa, nalaman kong buntis ako. Nagpunta ako sa inyo para sabihin ang totoo dahil natatakot ako at kailangan kita. Pero narinig ko. Natigilan si Zack habang nakatitig sa kanya. Narinig ko mismo ang mommy at ang pamilya mo. Patuloy ni Atasha habang pinupunasan ng kanyang pisngi. Sabi nila sa akin, nakatakda ka ng ipakasal sa isang mayamang babae para sa negosyo ninyo. Ang sabi ng mami mo, sisiguraduhin nilang puputulin ang lahat ng koneksyon mo sa akin dahil isang ordinaryong babae lang ako na makakasira sa kinabukasan mo. Takot na takot ako. Zack, ayokong isipin ng pamilya mo na ginagamit ko ang bata sa tiyan ko para lang hingin ko na umuwi ka. Kaya pinili kong umalis at palakihin si Bob ng mag-isa. Nawala ng salita si Zack. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pagkagulat. Naalala niya ang mga panahon bago siya lumipad patungong ibang bansa. Ang pilit na pakikialam ng kanyang pamilya sa kanyang buhay at ang mga planong hindi man lang sinangguni sa kanya. At Asha, nangihinang sabi ni Zack. Tumayo siya at pilit na hinawakan ng magkabilang balikat ang dalaga. Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Wala akong alam sa mga ginawa ng pamilya ko. Maniwala ka sa akin. Kailanman hindi ko pinagpalit ang pagmamahal ko sa iyo. Para sa pera o sa negosyo. Kaya nga ako nagpapakahirap sa ibang bansa noon para maging sapat ako at makabalik sa iyo nang walang makapigil sa ating dalawa. Pero huli ng lahat, Zack. Ilag ni Atasha habang umiiling. May sarili na kaming buhay ni Bob. At masaya na kami na kaming dalawa lang. Nasanay na kami. Hindi pa huli ang lahat. Mabilis na depensa ni Zack. Sabay hawak sa mga kamay ni Atasha. May matinding pagnanais at lambing sa kanyang mga mata. Nandito na ako. Hindi ko na kaya o hindi ko na kayo hahayaang mawala ulit sa akin. Gagawin ko ang lahat para maitama ang mga pagkakamali ng pamilya ko. Ipaglalaban ko kayo ni Bob kahit kanino pa. Lumapit si Zack kay Bob at dahan-dahang lumuhod ulit dito. Tinitigan niya ang bata ng may buong pagmamahal. Bob, ako ang daddy mo. Nanlaki ang mga mata ng maliit na bata. Tumingin si Bob kay Atasha na tila nagtatanong kung totoo ang sinasabi ng lalaki. Dahan-dahang tumango si Atasha habang umiiyak. Daddy? Mahinang tanong ni Bob. Ikaw po ba yung daddy ko na lagi kong nakikita sa mga
litrato? Napailit si Zack sa gitna ng kanyang mga luha at mabilis na niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman ng lalaki ang maliit na bisig ni Bob na yumakap din sa kanyang leeg. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Zack na kumpleto na muli ang kanyang buhay. Tumayo si Zack habang karga-karga si Bob sa kanyang mga braso. Inabot niya ang kamay ni Atasha at mahigpit itong hinawakan. Pinadama ang init at pangako na hindi na ito bibitaw kailanman. Umuwi na tayo. Malambing na sabi ni Zack kay Atasha. Mula ngayong gabi, wala namang tatawag ng sikreto ha. At hindi ko na kayo hahayaang mag-isa ulit. Tumingin si Atasha sa kamay nilang magkahawak at sa kanyang anak na nakasandal sa balikat ni Zack. Sa kabila ng takot at paitong nakaraan, naramdaman niya ang pamilyar na init at kaligtasan sa piling ng lalaking minahal at patuloy niyang minamahal. Alam niyang marami pa silang pagsubok na harapin laban sa pamilya Vane. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya nag-iisa. Dahan-dahang tumango si Atasha at sumama sa lakad ni Zack patungo sa sasakyan nito. Handang harapin ang bagong simula ng kanilang pamilya. Naging tahimik at punong-puno ng emosyon ang biyahe pabalik sa bahay ni Atasha. Sa likod ng sasakyan, mabilis na nakatulog si Bob dahil sa pagod mula sa buong araw. Sa harap naman, magkahawak kamay sina Zack at Atasha habang nagmamaneho ang lalaki gamit ang kabilang kamay. Ang bawat haplos ni Zack sa mga daliri ni Atasha ay tila nakiusap na huwag na itong muling bibitaw. Pagdating sa maliit, ngunit maayos na bahay ni Atasha, maingat na kinuha ni Zack ang tulog ng si Bob mula sa backseat at inilagay ito sa kwarto ng bata. Pinagmasdan ni Zack ang kanyang anak habang inihiga ito sa kama. Kinumutan niya ang bata at dahan-dahang hinagka ng noon nito. Patawarin mo ko anak. Bulong ni Zack habang pinagmamasdan ang tahimik na mukha ni Leo. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang may magkulang pa sa buhay mo. Lumabas si Zack ng kwarto at naabutan si Atasha na naghahanda ng 2 tasa ng mainit na kape sa kusina. Lumapit ang lalaki mula sa likod at dahan-dahan itong yumakap sa baywang ni Atasha. Sabay sinandal ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Napasinghap si Atasha sa matinding init ng katawan ni Zack at sa pamilyar na amoy ng pabango nito na matagal niyang kinasabikan. Zack, mahinang sambit ni Atasha. Huwag ka nang lumayo, Atasha. Pakiusap ni Zack habang mas lalong humihigpit ang yakap sa kanya. Inilapit ng lalaki ang kanyang mga labi sa leeg ni Atasha at nag-iwan doon ng pahiwatig ng marahang halik. 7 taon ako nabuhay na parang may kulang sa akin, Atasha. Ngayong nalaman kong may anak na tayo, hindi ko na kayang mahiwalay pa sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka pa at ang anak natin. Humarap si Atasha sa kanya at sa pagkakataong ito, wala nang luha ng pait sa kanyang mga mata, kundi pag-asa. Inangat ni Atasha ang kanyang 2 kamay at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Zack. Natakot lang ako noon, Zack. Pag-amin ni Atasha habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Ayoko namang maging balakid sa mga pangarap mo. Ayokong isipin ng pamilya mo na ginagamit kita. Ikaw ang pangarap ko, Atasha. Sagot ni Zack bago dahan-dahang niyukod ang kanyang muka para halikan si Atasha sa labi. Ang halik na iyon ay punong-puno ng pangungulila, pagmamahal at matagal ng pananabik. Naramdaman ni Atasha ang matinding lambing at proteksyon sa bawat galaw ng labi ni Zack. Lumipas ang 7 taon, ngunit ang pagmamahal ay tinago niya sa kanyang puso ay mas lalo lamang tumindi. Tumugon siya sa halik ng lalaki. Pinaramdam dito na kailanman ay hindi ito nawala sa kanyang isip at puso. Pagkalipas ng ilang buwan, malaki ang nabago sa buhay ng tatlo. Hindi naging madali ang lahat ng malaman ng pamilya Vane ang tungkol kay Bob at sa muling relasyon ng dalawa. Nagalit ang ina ni Zack at pilit nitong pinipigilan ang kanilang pagsama. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na nagpaalipin si Zack sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Matalim at pinal na pinalitaw ni Zack ang kanyang posisyon bilang CEO at tagapagmana. Kung hindi ninyo tatanggapin ang babaeng bahal ko at ang sarili kong anak, nakahanda akong iwan ang kumpanyang to at magtayo ng sarili kong negosyo kasama sila. Dahil na rin sa matinding takot ng pamilya Vane, nawawala si Zack. At dahil na rin sa pambihirang talino at karisma ng batang si Bob na agad nakakuha ng loob ng kanyang lola nang magkita sila, wala silang nagawa kundi ang tanggapin si Atasha at humingi ng tawad sa mga nagawa nilang pagkakamali noong nakaraan.
1 taon ang lumipas. Isang magandang hapon sa malaking hardin ng mansyon ng Mavane, punong-puno ng puting bulaklak at masayang musika ang paligid. Naroon ang pinakamalalaking tao sa mundo ng negosyo, pati na rin ang mga malalapit na kaibigan at kawani ng Bain Corporation. Nakatayo si Zack sa harap ng altar habang nakasuot ng eleganteng black tuxedo. Kaba at matinding kagalakan ang nararamdaman ng kanyang puso habang hinihintay ang pagpasok ng babaeng makakasama niya habang buhay. Sa tabi niya ay nakatayo ang 7 taong gulang ng si Bob na napakagwapo rin sa kanyang maliit na tuxedo bilang ring bearer at best man ng kanyang edad. "Daddy, huwag ka nang umiyak. Papasok na si Mommy oh." Nakangiting bulong ni Bob habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Napatawa ng kaunti si Zack at hinawakan ang ulo ng anak. "Masaya lang ang Daddy Bob." Mula sa malaking pinto ng hardin, dahan-dahang lumakad si Atasha. Sobrang ganda nito sa kanyang simpleng white wedding gown. Hawak niya ang isang bouquet ng white roses habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Zack. Nang makarating si Atasha sa altar, agad na inabot ni Zack ang kanyang kamay at dahan-dahang hinagkanto. "Napakaganda mo," bulong ni Zack na may nangingilid na luha sa mga mata. "At ikaw naman ang pinakagwapong CEO na nakilala ko." Nakangiting biro ni Atasha. Naging mabilis at puno ng emosyon ang palitan nila ng vows. Walang formalidad ng opisina, walang takot sa sasabihin ng iba. Tanging 2 pusong natagpuan muli ang sarili matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Sa harap ng Diyos at sa harap ng ating anak at ang mga taong naririto, seryosong pahayag ni Zack habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Atasha. "Ipinapangako ko na hindi ka na ulit may iwang mag-isa. Ikaw ang sekretary, aking pinakamatalik na kaibigan at ang tanging reyna ng buhay ko. Mamahalin kita at si Bob hanggang sa huling hininga ko." Nang ihayag ng pari na maaari na nilang halikan ng isa't isa, inilagay ni Zack ang kanyang kamay sa bewang ni Atasha at iniyuko ito ng kaunti para sa isang matamis at napakaalab na halik. Nagpalakpakan ng lahat ng mga bisita habang sumisigaw si Bob sa tuwa. Sa gitna ng mga palakpakan at hiyawan, dahan-dahang humiwalay si Zack at tinapat ang kanyang noo sa noo ni Atasha. "Salamat sa hindi pagbitaw sa pagmamahal mo sa akin, Atasha," bulong ni Zack habang nakangiti. "Salamat din sa paghahanap sa akin, Mr. Bain," sagot ni Atasha habang mahigpit na nakayakap sa leeg na ngayon ay kanya ng asawa. Mula sa pagiging dating magkasintahan, sa paghihiwalay dahil sa mga lihim at pagsubok, hanggang sa muling pagkikita sa loob ng opisina bilang boss at sekretary. Sa wakas, buo at masaya ang pamilyang matagal nilang pangarap. The end.